Hi guys! So, ang nabanggit ko na topic ngayon is about sa mga pulis. Kasi hindi lang pala dito sa Barnaw mo pa sa amin ang nakikitaan mo na sa iba-iba din naman. Parang nakikita lang kasi isa sila doon sa umuupa sa amin. Parang obvious lang sa kanilang mga bar. So parang ito lang din ang problema sa ibang lugar. And nadadala talaga nila yung ugali na hindi maganda sa trabaho nila. Yung ginagamit nila yung posisyon, yung masasabi mong ginagamit nila yung posisyon nila sa hindi maganda. Dahil yung isa sa amin, nung nagkwento siya, isa lang din, isa sa umuupa, nung nagkwento siya, ano bang Tagalog kasi nun? Parang pag ikaw yung isang taong walang kamalay-malay, biglang ikaw yung sinambahan, parang ganun, na ginawan ng hindi maganda. As in, tinutukaw daw ng baril yung tatay niya ng walang kamalay-malay. Sino ngayon ang nagmakaawa? Nagmakaawa daw yung taong to na nasa posisyon. Bakit mo nang kasi gagawin yun nang walang kamalay-malay yung tao? Tapos ngayon, nag-iisip ba talaga yung mga tao ngayon? Sino ngayon ang may ganun 7-Eleven? Tapos yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan, kami pa ang masasabihan ng may ganun? Sino ngayon? Ito sabihin ko sa inyo, baliktarin man natin kahit anong notion yan or opinion yan. Kung mali is mali naman talaga. Tama is tama. At minsan, na ikaw nagsasabing tama, ikaw masasabihan ng baliw, tapos silang nasa mali, nanahimik ang mga tao? Wala man lang silang sasabihin na, yan kasi, tignan mo yung sarili mo, yung mga sinasabi mo, yung pinaggagawa mo. Pero pag sa tama, ang daming sinasabi, ang daming sasabihin, ang daming babaluktutin, ayan. Ay, hindi ko napansin. Nakalive ako doon sa kabila. Napaka-weird ng pananaw talaga natin ngayong generation na to. Kung dati para kayong binibaby, ganito, isa kayo sa mga magtataka kung bakit laging ganito na lang nararanasan nyo or naririnig nyo tungkol sa professions nyo. Hindi lang sa part na to, hindi lang yung police or authorities na dapat sila ang nagre-report or nag-aayos ng kaayusan. Minsan, yung mga nandyan sa professions na yan is ayaw nakikinig ng complain. Yung position na yan is yan ang number 1 na pupuntahan ng tao sa complain. And pag pinuntahan kayo sa complain, minsan dapat alam nyo yung paano i-with
or i-balance yung complain ng tao. Yung complainer, tapos yung kino-complain. Yung paano iayos yung both side. Kasi, minsan, oo nga, may nilabag itong kinomplain. Pero minsan, yung complainer naman, may interest din yun na hindi maganda. Kaya kino-complain yung isang tao. Or ikaw mismo nasa posisyon, bakit may interest kang gawin itong bagay na to, katulad nung pagtututok ng baril ng walang dahilan. Parang ang tingin mo sa posisyon mo is na hindi ka untouchable na sasabi nila. Kasi nandun ka nga sa posisyon na yun eh. Napakayabang na iisiping untouchable. Tapos, pag magkukumpling ka sa maling paano nila iayos yung kaayusan na sinasabi nila. Katulad ng paano sila makipag-usap. Minsan meron yung basta bara sila ng bara na makikipag-usap na parang pagpakinggan mo is ang yabang. Yung angas na sinasabi nila, kakaibang angas. Iba naman yung sinasabi nilang tataas yung boses mo with authority, and lalo-lalo kung yung sinasabi mo is totoo. Minsan nasasabi nilang yun is mali eh. Nababaliktad natin ang part na yun, at yun ang sinasabi nating maangas at mayabang. Kaya lost talaga tayong tao ngayon. Minsan, kailangan kasi nating itaas yung boses natin with authority and may paninindigan sa sinasabi natin para pakinggan tayo. Hindi yung, hi, mali ang ginagawa mo. Yung malumanay na hindi ka sure sa sinasabi mo na parang nahihiya ka pang sabihin. Di lalong aabusuhin ka na hindi man sasabihin na sure ka ba sa sinasabi mo, kundi kung paano kanila itrato. Kaya minsan, kailangan mong gawin yung itaas ang boses with authority and directly. Dapat wala kang ipapakita na fear. Dapat meron yung confidence and courage na totoo yung sinasabi mo. Kaya minsan, yung tao is napapatahimik mo. Kasi alam nila. Ilang beses ko yung napatunayan, tahimik talaga sila. At mag-victimize sila na, yan, nagtataas ka ng busis. Ganito, ganyan. Tapos sasabihin mo, ayan na naman, nag-victimize ka, tapos hindi mo naman kaya palang panindigan yung sinasabi mo na or hindi mo pa naman pala kaya yung confrontation. Ganun ang tao ngayon. Nakaka-disappoint at oh my! Kaya ang paiiralin mo na lang, patient understanding, and levels. Levels. Isipin mo yan, levels. Kung merong disappointment, isipin mo na lang levels para maalis mo sa sarili yung disappointment. Lalong-lalo sa part na to na nagbibigay ka ng message, or for sure sa mga pre-preach. Kaya may kakaiba silang nararamdaman na disappointment, pero may hinahanap sila na hindi nila ma-explain. Ito yon.
And hindi sila maka-move on, kaya yung iba is nag-give up ng pagbibigay ng message or pag-share ng kasi parang tinalo mo din yung sarili mo na mas pinairal mo yung disappointment and pinalabas mo yung feelings na angerness, hurt, and hatred. Minsan hindi dahil sa fear, yun yung feelings na hurt, hatred, and anger, disappointment. Ay. Yung mga pulis ngayon, parang ginagamit na lang nila ang posisyon nila sa part na para masabing may posisyon, may trabaho, pero hindi nila kayang panindigan for compliance lang. Pag may complaint, hindi alam ang gagawin, iinit agad ang ulo. Ego and pride agad ang papairalim, babae man yan o lalaki. And hindi lang judge or attorney ang taga-ayos ng problema. Ang number one is kayo. Kasi kayo muna ang pupuntahan. Sa inyo muna i-report bago pupuntahan ang attorney or judge kung kakailanganin. Or barangay kung kakailanganin. Nagtataka pa kayo na yung mga taong mostly na ngayon is wala ng respeto sa inyo. Kasi pag titignan mo yung mga chismis, complain ng mga tao, kwento nila, mostly ang lalabas na pakikinggan mo is mayabang ginagamit ang posisyon sa mali. Minsan sila, hindi lang politicians ang gumagawa nito na nagiging example ng mga tao. Babaero, hindi lang seaman actually. Mangungutong, ginagamit sa kasamaan, parang yung connection, lalong-lalo kung ikaw ay general or mga boss ng police, yung may mga rank na mas matataas, SPO1, SPO2, SPO3, parang yung ganun. Bakit kaya sila pang nandun sa posisyon na yun sa mga trabaho? From politics, government workers. Isa sila sa government workers eh. Medyo iba lang yung nila, yung part nila. Kailangan talaga ng mga kumukuha ng mga workers nila is hindi dapat binibase kung anong lakas na dapat i-offer nila, anong umiiral sa utak nila. Parang may exam sila psychological, and anong gagawin nila sa part na yun, paano nila i-resolve yung part na yun. Kasi mostly ng may mga kilala ako, mga cousins, ganun, pag about sa exam in the training is about lakas.
physical strength. Hindi lang dapat doon nakatoka ang exam, kundi kung anong strength mo din sa spiritual. Paano mo i-resolve isang bagay, paano mo iayos yung nag-aaway. Kasi minsan through another dahas nila nire-resolve yung away ng tao. Kunwari sa rally, parang naglilid, ng rambulan, nagkakasakitan sila ng physical. Ang ginawa nilang result is sakitan ng physical din. Meron kayang gamit yung high pitch with authority and saying, stop this kind of away or rambulan or gulo, with even using only microphone. Authority nga. Ang demonyo or ang Diyos, pag nagsalita yan, pakikinggan naman natin, di ba? Alam natin yan. Kahit sa kwento. Just with an authority, He can stop everything. Kaya nga powerful yung words na lumalabas sa bibig natin. Masama yan man or hindi. Minsan nagagamit kasi natin yung authority with the wrong way. Yung alam nila na powerful yung part na yun. Example natin, si past President Duterte, with his own words and authority, confidence, and courage. Diba, ang kulit-kulit natin noong pandemic. Pero sa mga salita niya, napatigil tayo at napaayos tayo. Kasi ang daming makulit na lumalabas pa rin at gumaganito. Kaya no choice siyang magsalita. At yung sabi niya, yung lalabas makukulong or yung gagawa ng ganito may parang fine ganun. Kung ibalik kaya nila yon, kasi biglang nawala kasi yun. Dati alam ko meron yun eh. Yung may mga police or politicians or office workers na ginawang hindi maganda, may community service silang gagawin. Parang biglang nawala yun. Nababalitaan ko yun ng mga bata ako eh. Sana parang mas ibalik nila yun. Kasi isa yun sa mag-aayos ng problema dyan sa may government, politics, or office workers, or kahit anong ahensya ng government. And may mga taong nagtataka kahit sila na andun sa ahensya na yun, kung bakit kami na nagsasabi ng ganito, ang dami naming sinisita, whistleblower of God, na ginagamit ang mali or katotohanan. Sinisita yung mga mali na ginagawa ng mga tao from government, any kind of status, or kahit ikaw na tao dito sa mundo na ginawa ng Diyos, yung mga lahat ng mali. Bakit walang nangyayari sa iyo bilang tao or sa akin?
hindi nila naintindihan talaga yung protection through God. Kailangan nilang learn in the hard way. Hindi lang pag-i-explain. Let them experience that one. Kung in-explain mo bilang isang tao na parang may nagtaka na saktuhan na may nag-question sa'yo na bakit kaya yung mga ganito hindi naapektuhan, tapos na-explain mo na kasi ganito, ganyan. True purpose, oo, sa Diyos. Kasi kung walang gagawa, walang magigising or ma-enlighten or ma-awaken. So, o nga naman, sa tawag sa Tagalog is magigising ang diwa. Enlightenment or awakening. Bigla kong nabanggit yun isang araw. Ngayon lang. Naunga naman pa, pag sa Tagalog, ano ba kasing Tagalog ng enlightenment and awakening? Nagising ang diwa. Nagising yung diwa mo dahil may napakinggan kang katotohanan na parang minsan nagsalungat sa'yo na nakapagbigay ng realization. And sinabi mo nga, oo nga naman, mali yung part na to, oo nga naman. May point itong taong to, oo nga naman. O, diba? Kaya ako, mas magandang ikaw mismo ang nagbibigay ng ganun kaysa ikaw ang laging binibigyan ng enlightenment at awakening. Ibig sabihin, ang tigas ng ulam mo. Diba? So, balik tayo ulit. O, diba? Pag i-realize natin, sino kayong nasa 7-Eleven na yan or gano'n na lagi nilang sinasabi. Sa amin, nagsasabi ng katotohanan at kakaiba. Sino kayang idiot, arrogant, mayabang, at tanga sa mata ng buhay. Tapos yung iba, ang galing-galing magsabi na, mas marami akong nalalaman kaysa sa'yo kasi mas bata ka. Or hindi kaya, kahit patas kayo pag nakikita, mas marami akong nadanas na hirap sa'yo. Huwag tayong basta-basta magsasabi ng ganun. Kahit mas naghirap ka or yun, malay mo yun, mas magaling lang sa buhay kaya hindi masyadong naghirap. Ginamit yung tamang kaalaman sa buhay, hindi lang sa physical materialistic world. Di ba? Uulitin ko, sino kayong nasa 7-Eleven? Kaya ang lakas ng loob ko, hindi to pagiging mayabang itong reaction na to. Confidence and courage kung sasabihin na. Tignan nga natin kung sinong mas may nalalaman sa buhay at nasa posisyon na 7-Eleven na yan. Lagi ko kasi naririnig yan lalong-lalo sa pag-iinsulto ng tao na hindi man diniretso sa'yo pero yan, pinaparinig na alam mo naman ikaw pinaparinig, pinaparinggan ng sinasabi nila kasi may tagus tagus na tagus, hindi lang yun paranoia. Para may gustong ipahiwatig na yun lang pala, gustong isave lang ang sarili sa mga maling paano mag-isip, magsalita at gawa. Nasasabihin pa nilang ikaw yung bastos kasi nasabi mo yung totoo, ikaw ang mayabang, ikaw ang nag-iinsulto, ikaw ang pero baliktad actually. Projection lang nila yun ng conscience or guilt nila
na nakita yung totoo kung sino sila. Kaya no choice na ipo-project nila, ibabalik nila sa iyo as a gaslight sa ganung mga paraan. Na instead, i-accountable nila yon kasi totoo, i-accept nila at mag-reflect sila para mag-grow naman sila at least mag-mature kahit hindi perfect. Kasi sabi nga nila, hindi la human person or isang tao is hindi perfect. Hindi ko rin inaamin na perfect ako. Madami lang nagsasabi na akala mo nang perfect. Masasabi mo lang, oo, perfect talaga ako. Ay minsan gustong-gusto kong sasabihin yon. Perfect kasi ang marunong akong mag-accountable. Pero pag nakikita mo yung reaction nila na kasi alam nila yung accountable, meaning ng accountable, alam nila yung reflection, alam nila yung acceptance. Parang gumagawa pa rin sila ng dahilan, i-deny na totoo yung narinig nila. Tao, di ba? Yung taas noo mong sasabihin with dignity, courage, and confidence na, oo, perfect ako. Kasi alam ko magpatawad ng kasalanan ko sa Diyos, alam ko mag-accountable, alam ko mag-accept, ikaw nga eh. Tapos, ang isasagot is, insulto, lait. Man na maglilid minsan ng insult sa physical body. Titignan talaga nila, or di kaya kung hindi ka marunong sa academics, yung books ng materialistic world, yung hindi marunong, I mean, hindi matalino. Titignan din nila minsan yun. Ibabato sa'yo. Minsan pag nainis ako gusto ko ding patulan yun babatuin ko din sila ng ng nalalaman ko sa buhay. Sige nga kung magaling ka, bakit ganito? Sabi dun sa mga sayings na human is not perfect. Lahat ng human is may part na hindi nila alam. Bakit parang yung sinasabi mo sa akin is alam mo lahat? Kaya mo ako nilalait. Bigla silang mananahimik. Maraming din akong naririnig na gano'n na kwento through browsing social media. Hindi ko lang binabanggit yung through anong experience ko, pero kung anong nakikita ko at napapanood ko din. Observation. So, kaya minsan nasasabi nilang, you make it all like it's you. Kasi, nasabi ko na to noon pa sa mga content ko na, it's your viewpoint is on the selfish ego and pride. Kaya nasasabi mo yang, you make it like it's all you. But, if you see in a viewpoint of a purpose in all. Yes, itong taong to, nagkukwento ng kanyang sarili, ng karanasan, testimony. Pero nakikita mo na-experience din ng iba. Kaya minsan naglilid ng envy, jealousy na undergo ng greed na magpupunta ng smear campaign through you. Gagawa sila ng smear campaign sa taong to, or minsan sila mismo ang magsasabi ng insult through parinig, i-add nila sa topic nila, or through an action to sabotage you, to make chaos in your life using the complaints of others or even connections.
Kung may connection ka sa gobyerno na to, sa politician person na to, or sa government worker na to, or yan, police. Or lahat ng banda na yan may connection ka. Yan ang technique kaya actually nila. Yung occult na sinasabi nila na parang kulto. So ito yung part na medyo naguguluhan ako dati. Ano yung sinasabi nilang occult in cult? Same actually yan. Pero kasi yung technique nila parehas. Occult or cult ay isang grupo. Occult is natural na ginagawa ng tao, na ginagamit sila ng demonyo or parang sinasaniban, sabihin mo na, or kinokontrol sila through selfish ego and pride. Kulto, isang grupo na alam nila ang ginagawa nila. Kasi kulto nga, na talagang gagawa silang ng plano. May ginagawa, ina-add pa nila ang black magic, voodoo, o ritual, kulam, etc. Ganito. Organization. Occult is natural na ginagawa ng isang grupo ng tao. Parang makikita mo, sa loob ng pamilya, sa trabaho, sa community, sa isang bansa, or iba-ibang lahi. Pero nag-a-against sa'yo, sa mga taong to, or between good and bad. Nagets nyo kung ano yung occult and cult? Occult, pwedeng unconsciously or consciously alam nila. Kulto, automatically conscious alam nila yan. Kasi isa silang organization. Kaya, nagets ko na kung ano yung sinasabi nilang message sa mga messengers, lalo-lalo yung mga nagsasalita sa English. Kasi magiging marami na kaming magbibigay ng messages. So, kailangan gamitin yung mabuti, yung discernment, intuition, guts, instinct nyo. Lalong-lalo yung paniniwala nyo sa Diyos. Kunin nyo lang yung kailangan yung kunin sa message na yun. Kasi minsan, panggulo lang yung iba. So, minsan, yung inad ko na topic dito is hindi lang sa pulis makikita, kundi isang tao, bilang tao dito sa mundo, kahit anong posisyon, kahit anong taas ng estado dito sa mundo. Compare na lang natin between us na nung before na hindi pa tayo enlightened and ngayon na enlightened, or what we are observing outside. Hindi lang mag-observe, be vigilant, para alam mo na yung katotohanan, tapos gagamitin mo din sa kapwa mo na para manira. Hindi. Yung tignan mo na yung sarili mo, para alam mo, ilaban yung sarili mo yan kung kailangan. At maging wise ka, na huwag basta-basta ipahamak yung sarili mo sa 7 deadly sins. Kasi, ilang beses ko itong sasabihin, hindi lang 7 deadly sins. From that 7 deadly sins, may kaakilap, nakakambal sa 7 deadly sins. Kunwari, ginawa mo yung kasalanan na lust, meron ka pang kasalanan na greed, or di kaya kasalanan sa money. O, hindi lang doble pala, triple, quadruple minsan. Or minsan, yung 7 pa na yun, combination sa isang taong to. Kaya talagang, loss na yung taong yun.
Kahit alam niya ang tama at mali, mas pinapaboran niya yung mali. Kaya, oo nga naman, kahit anong taong ilagay natin sa posisyon na yun, kung lahat tayo ngayong generations is lost, wala pa din. Hanggat walang mag-start na magre-realize na, oo nga naman, kung paano pakitunguhan ang kapwa natin is hindi natin alam, hindi talaga natin magagawa ang ating trabaho. Hindi natin alam yung paano i-act yung proper manners, characteristic, attitudes, value, tamang pakikipag-usap, tamang pakikipag-communicate, tamang pag-question, tamang pagsagot sa question, tamang pag-raise ng boses pag hindi talaga nakikinig yung taong yun. At tamang banda gagamitin yung humbleness at stiffness of authority. Kasi meron din yung authority na parang mayabang na kailangang gamitin minsan para medyo i-humbleize naman nila yung sarili nila. Para hindi nila laging tinitignan ikaw na, wow, meron akong victimizing na pwedeng i-abuse na tao. Kailangan mo kasing yung reaction na yun minsan, yung stiffness, yung parang, yung parang mayabang na reaction ng tindig na sinasabi nila. Kasi pag wala yun, aabusuhin ka talaga. With confidence and courage. Kaya, lagi ko kasi yung nakikita sa mga taong to yung ano kayang meron sa kanila at lagi nilang tinitindig na yun. Kaya gusto ko ding ma-manifest at mangyari yun. Parang nangyayari lang yun pag may argument Gusto ko din yung calm yung tindig na yun na papakita kong hindi ako ang dapat yung abusuhin. Sige, makikita nyo ang hindi nyo dapat gustong makita. Parang ganun na makita nila. Yung meron naman silang kunting ano ba yan? Kahit sabihin mo ng fear, with humbleness in kadila, hindi ko masabi-sabi yung word, kadila, ano ba yun? Kadila sa nakalimutan ko na yung word. Sa English, with a little bit poise. Pero parang mostly fear ang nakikita ko Yung iiwasan ka dahil sa fear na tapos alam nila yung mga ginagawa mong content. Yung ito. Sika nanonood sila. Yung fear na kasi nga ang nasa notions nila is baliw itong taong to. Yung parang naintindihan mo sa mga reaction nila is yung magwawala ka tapos sabi, lagi ko narinig yun kung dahil pinataas mo yung boses mo with authority, confidence, and courage, yung sasabihin nilang magwawala. Wala na nga ako sa era na yun. Ilang beses i-explain. Napapalabas lang yung part na yun kung ilang beses mong in-explain ngayon, hindi talaga nakakaintindi yung taong yun, lalabas talaga yung boses na yun. Pero wala na ako sa era na
magwawala ka, pupuntahan mo doon yun at sasabunutin. Ano namang makukuha ko doon? Ayun, sa isip ko, ano na makukuha ko doon? Hindi, makukuha nila yung gusto nilang mapapakulong. Di ba? Mapapakulong ka. Okay na yung itinaas mo yung boses mo with authority, confidence, and courage. Tapos sinabi mo pa yung katotohanan na napatahimik mo sila. Nasasatisfy. Weird. May nasasatisfy din akong feeling doon. Nakakainis kasi sila. Ang galing-galing nilang nakalimutan ko ulit yung word. Magyabang na maghamon yun. Hindi naman pala nila kayang harapin. Lalong-lalo kung tinaas mo yung boses. Yun ang dapat tamang paggamit ng high pitch with authority, confidence, and tindig na Ay, baka yun yung nakalimutan ng mga tao. Na lahat ng part na yun is gusto makipag-away. Yung lahat ng mataas na boses is makikipag-away kasi yun lagi ang nakikita nila. Two kinds of ganun na paraan. Ginamit yun kasi may mali talaga at may gustong i-correct kasi hindi ka nakikinig. Or, yan, yung alam natin, mataas ang boses kasi laging nakikipag-away, basta gusto lang makipag-away. Kahit mali, gustong ilaban. Maling banda. Oh. So, mahaba na naman tong kwentuhan. Pati yun, gustong i-gaslight? OMG! Dahil tinaas mo yung boses? Ay, kaya pala. So that part, I'm not wrong. Yung tumaas talaga boses ko. Basta alam mo yung pinaglalaban mo. Yun yung number 1 na rule sa kahit anong argument or pag-uusap. Basta alam mo dapat ang pinaglalaban mo at nasa tama ka. Kasi wala silang magagamit na laban sa'yo kung nasa tama ka at alam mo yung pinaglalaban mo. Diba? At the end to only drag you down. Lumabas ang katotohanan. Because they wanted to save their false narrative. Sa huli, lumabas ang katotohanan. Na parang ngayon ko lang din na-realize. Makakapagpakamot ng ulo nga naman. Talagang loss na nga talaga tayong tao ngayon. Kasi tingnan nyo nga, ngayon ko lang din na-realize. And alam ko napapag-aralan to sa school. So talagang laging nating napapatunayan na for only compliance yung napag-aralan nating proper manners, attitudes, qualities, characteristics sa school. Kasi hindi talaga natin ina-apply sa totoong buhay. Sabi ko nga lahat ng nangyayari, pag ikaw ay isang tao na nag-stand na sa purpose, sa enlightenment, awakening, lahat ng nangyayari sa paligid mo or sa iyo is may dahilan. Parang ngayon,
hindi mo alam kung bakit ganun ang nangyari, pero through this realization, yung my intuition is even sparking today. Yung dati na pag may message na totoo or I agree, parang I agree minsan yung ginagawa niya, nag-spark talaga. So may dahilan. Iyan, minsan hindi natin naiintindihan na nagawa natin yun sa kapwa natin, pero sa huli marirealize din natin yung dahilan. Kaya nga, andun yung everything has a reason. We do it with purpose na kahit hindi natin naiintindihan. Pwede nating malalaman din yung answer mismo doon or after a days, a month, bago natin malaman yung dahilan nung part na yun. Paghanda na tayo. Lalong-lalo sa ating nagbibigay ng ganito. Sabi ko nga, kahit pagbibigay ng message, meron ding enlightenment and awakening. And dahil dyan, dun sa message, umaayos yung isang tao. Hindi sila naniniwala sa mga ganito yung ibang tao. So, congratulations sa mga taong kahit nakikinig, may nare-realize sila at umaayos at inaayos nila ang buhay nila, lalo-lalo yung pag-aayos din nila sa relationship nila sa ating ama or ina na Diyos. Uulitin ko ulit, ang Diyos ay walang infinite gender. You can call Him a friend, a father, a mother, a brother, or a sister. As long as it's the Creator itself. Alam din natin kung anong posisyon natin sa Kanya. And yung mga part din ng Old Testament and New Testament. Yung mga kwento from Old to New, coming of Jesus Christ, ganon. Revelation. And the most important is the 10 Commandments. The Beatitudes. His laws. And our limitations and boundaries kasi hindi talaga natin alam. Kaya, paano natin malalaman na hindi talaga natin alam ang limitations and boundaries natin? Isa tayong tao na bastos. Kahit anong gusto natin na gawin sa taong to, dapat mangyari sa taong to. Yung pag-iisip ng hindi maganda, pagsasalita ng hindi maganda, at paggawa ng hindi maganda na dapat masaktan itong taong to. Na wala namang ginagawa. Lalong-lalo sa ganitong purpose, pagbibigay ng message. Kasi yun yung pinakaayaw-ayaw at pinakakatakutan nila. Yung magsalita lang tayo ng totoo kung sino sila. Hindi natin sila, yan ang isa, hindi natin sila sinisiraan. Sinasabi lang natin yung totoo at anong experience natin sa kanila, kung gaano sila kabastos, kung anong pinaggagawa nilang hindi maganda sa atin. That's a testimony. That's a story. That's not a lie. Kasi nangyari talaga. And yung explanation more beyond, kasi hindi lang physical ang tinignan mo, pati spiritual. Kaya merong kami na nagbibigay ng message ng kakaiba. Na hindi lang through physical, paano mag-explain.
Kaya nga nasasabi namin na ang isang selfish na tao is hindi niya makoconsider ang kapwa niya kung umiiral siya doon. Kasi bakit mo naman gagawin ang saktan ang iyong kapatid sa Diyos kung wala ka sa selfish ego and pride? Ayan ang pag-i-explain ng more than just not like physical. Kung hindi nyo naintindihan. I-realize nyo nga. Bakit nga ba ang kapwa natin ay nasasaktan nila yung kapwa nila? Hindi lang selfish ego and pride, hindi nila alam ang limitations and boundaries nila. Ano nga bang limitations and boundaries natin? Dapat alam natin yung kapatid natin kung nasasaktan na natin. Hindi ibig sabihin na yung kapatid na yun is yung kapamilya mo or bloodline mo, kundi yung kapwa mo tao, babae man yun o lalaki. Yung pag ininsulto mo yung taong yun, tapos nasaktan siya, ininsulto mo na sinungaling siya nang hindi mo muna pinatunayan na totoo bang sinungaling siya or hindi. Kung napatunayan mong sinungaling siya at nasaktan siya, alam mo na yun. Kasi nasabi mo yung katotohanan. Or di kaya kung hindi totoo, nasaktan mo siya. Kay hindi lang physical, spiritual. Kaya yun yung tinatawag nilang spiritual loan, hindi lang po pera. Kung nakikinig kayo ng messages, meron yung sinasabi nilang, that's why some other people made a loan to you. Minsan na pag nagbo-browse ka ng comment, yes, this person loaned money to me in the he or she didn't even pay me. That person understand that part as that experience. Pero pag may nakita kang message na, yes, this person made bad things to me, that's why this person made a loan to me spirituality. Or kahit wala yung spirituality. Both are correct. But there is a difference. Sometimes doon mo din makikita kung sino ang materialistic person and who is considering beyond more physical, materialistic world. Pero both yung sinabi nila is mali. Kasi sa physical, huwag kang basta uutang ng pera kung hindi mo kayang bayaran. Or huwag kang basta-basta gumawa ng iyong business kung wala ka naman ding paninindigan na bayaran yung upa o yung mga trabahador mo. Kasi naglilid ka din ng utang sa physical and spiritual. Kasi magko-complain yung inuupahan mo, yung mga trabahador mo. Sinasaktan mo. Kasi hindi lang ikaw yung may problema sa pera. Bakit ang pinili nitong businessman na to is magpaupa? Para ikaw ay umupa at sila ay kumita. Ikaw din. Para ikaw ay yung parang yung notion nung na sila ay kumita din. Yung mga umuupa sa nagpapaupa. Or hindi man doon sa part na yon. Pagbili ng stocks. Huwag kang uutang ng pambili ng stocks kung seems so familiar.
through experience. So, ano ko talaga, na kami na nagbi-business, kahit meron kang positive na kaya ko yung bayaran, basta mag-hard work ako at gawin ko lahat. Kailangang i-open-minded mo din yung lahat. Kahit beyond more. Katulad ng nangyari sa amin na nung nasabotage dahil sa problema sa spirituality, yung mga hindi magandang ginagawa ng tao, yung chismis na nagiging black magic sa progress na ginagawa mo sa buhay mo, na maglilid sa'yo ng magba-black magic sa'yo, tapos isa ka pang isang tao na laging nire-recognize yung emotions and na gagawing laban sa'yo yun, na naging totoo. Yan ang nangyayari sa mga tao ngayon. Kaya yung kanilang businesses na apektuhan. Yung sulking, or sa Tagalog, ano ba kasi yun? Tampo. Na bakit ganitong nangyayari sa business ko? Bakit laging ganito yung naririnig ko? Bakit laging naga-hard work ako is ang dumadating sa akin is lalong kamalasan? Yung patong-patong, tapos hindi lang disappointment hurt, hatred, anger sa buhay, tapos may utang ka pa. Dapat malakas ka sa loob. Huwag mong pairalin yung lagpasan ka ng iyong emotional. Yan actually yung tinuro ng Diyos sa akin dito sa healing your pains and traumas, then cutting the generational curse. Tapos paano palakasin yung sarili mo? Gusto mo mag-perspire? Gusto mo ng ganito? Gusto mo magka-business? Ayaw mong ikaw lagi yung worker? Dapat maging handa ka. Huwag laging blame and complain ang ipanglaban mo dyan sa emotion mo na yan. Kasi walang mangyayari. Ginagawan mo lang din ng black magic mo yung sarili mo kung lagi kang nagko-complain at nagbe-blame ng sitwasyon ng iyong buhay. Parang yung binibigay ng ibang tao, ina-agree mo na binibigay mo din sa sarili mo. Kaya laging negative na sa utak mo. Instead, i-conquer mo yan. Gawin mong positive. Kaya, sayangin kahit marami silang sinasabi, na kahit pamilya, sinasabing, minsan, baka may result kasi yung ginagawa mo. Minsan narinig ko yun. Hindi lang sa pamilya, pero sa ibang tao. Or, yung paano nila sabihin yung words, is, nagsasalita ka lang naman Ano bang ibibigay na maganda yan? Mas maganda yung actions. Hindi talaga nila makita-kita yung magandang resulta niya, kung ano yung fruit na ibibigay. Kasi viewpoint, perspection of viewpoint, kung anong levels din, kung anong understanding of levels. Kaya nung nalaman ko mga yun, yung part na yun, accept, move on, continue, love it. You can feel those kind of negative emotions sometimes, but still accept, move on, love it.
more prayer to God. Continue the learning, gaining the maturity. Sometimes you will be immature physically. And never mind what the people will say. Kasi dahil sa action na pagiging immature sa physical, parang ang masasabi nila is, mukha namang parang bata. Parang yung pag-aayos mo, yung gusto mo namang magpaganda, yung pananamit mo minsan. Parang hindi naman akma sa sinasabi niya sa message niya tapos sa physical. Don't mind. Move on. Accept what they say. Accept. Parang rejection din yung sa sinasabi nila pero not really. They are the ones who is rejecting actually what they say. They cannot see the enlightenment awake, the fruits of what you are doing. Papakita din naman ng universe or ng Diyos yung mga fruits ng ginagawa mo kahit hindi ganito na nagbibigay ng message, pero as what you do in your life, lalong-lalo pag you make yourself as a good example to others. Basta consider the laws of God, which is the 10 Commandments, the 10 Beatitudes, the 7 sins, as much as possible nakalimutan ko yung sasabihin ko na word. You make yourself not to apply those 7 kinds of sins, deadly 7 sins. Yung iniiwasan mo, kahit hindi perfect. Yung sinisimulan mo nang iayos yung sarili mo. Yung ayaw mo nang gawin yung last. Yung, kasalanan yung pera, pero kinonsider mo siya sa kung paano tama at mali, kung paano mo kunin. Yung, kasi meron yung paano kunin yung pera is through scamming, di ba? Mga bad yun. Kukunin sa tama. Yung gagamitin yung greed sa tama. Kasi sabi ko nga, pwede mong gamitin yung jealousy, envy, and greed sa tamang paraan. Kunwari, pag-aayos sa relationship sa Diyos, pagsisip-sip sa Kanya. O di ba, inaayos ko yung sarili ko sa mata mo, Diyos. Or Panginoon. Or ganon. Excuse me. Na hindi naintindihan ng iba. Don't mind that. Iwasan mo yung sarili mo sa validation na yon, na kailangang lahat ng tao is malaman. Okay na yung sarili mo is alam niya at ang Diyos. Malaking validation yun. Makikita din ng tao yun, the right people. Pag hindi makita ng the wrong people, hayaan mo, move on, accept, get the positivity pa rin. Para hindi mo lang mabalik ang sarili mo sa negativity or low, pag sa vibrational, low vibration. And wala. Magkakaroon ka na ng energy na kung may nangyari na negative, move on agad. Na parang walang nangyari. Positive agad. Kung nakakasalamuha ka lagi ng negative, parang nalagyan ng boundaries and limitations na, andong ka pa rin sa positive energy. Kasi, paano nga naman natin
magagawa yung purpose natin or maayos natin ang sarili natin kung yung kinoconsider natin is always others. So, start from yourself. From yourself. Even mirroring. Accepting. Reflection. Yourself. Yung self talaga natin ang first. Kaya nga minsan tayong mga nagbibigay ng katotohanan parang mas tayo pa yung pulis or authorities na nandun sa pag-aayos ng kaayusan kaysa sila mismo. Totoo yun. Kasi sinasabi mo sa tao na ito ang tamang gawin at ito ang mali na dapat iwasan, na dapat sila mismo ang nagsasabi sa mga tao. Hindi lang yung leader na president or prime minister or queen or kings or government workers. Kasi yun ang Muslim number 1 na trabaho, nilang mga authorities, di ba? Hindi nila nagagawa mostly. Konti na lang sa kanila yung nasa tamang daan. At sinisira pa ng kapwa nila. Katrabaho. Na inaalaw naman nila na instead ipaglaban nila yung tama kung talagang nasa tama talaga yung pinaglalaban nila. Kaya sila na insert doon to give change dapat kung ganun yung mga kasamahan nilang mga pulis. Mali. Na dapat ilaban nila na brother or sister, di ba? Mali to. Dapat ito ang dapat gawin. Instead, nakikisama na lang sila. Di naging mali din yun. Kaya, lagi masama din for sure ang tingin nila sa akin kasi for sure ang nasa notions nila is hindi marunong makisama tong tao to. Hoy! Sabi ko nga, nasa purpose ako at ang pinaglalaban ko is tama. Bakit ko naman i-consider yung mali kung mali yun? Kaya nga andun ka sa purpose na yun na itama ang mali. I-consult ang mali para tignan nila yung sarili nila kung mali ba talaga o tama yung ginagawa nila sa buhay nila or sa trabaho nila or kung anong status nila sa buhay nila bilang isang magulang, anak, or yung status na trabaho. Teachers, doctors, government workers, isang kaibigan, isang kapatid, isang community, isang bansa, lahi, isang babae, yung gender differences din. Yung isang babae or lalaki. O, di ba? Hindi naintindihan ng ibang taong 'yon. Bakit mo naman i-consider nga? Yan ang question natin sa kanila. Tignan natin kung masasagot nila. Bakit mo naman i-consider ang mali? Tapos ang ilalaban nila sa'yo for sure. Di ba dapat ganito ang paano i-lead, i-guide, or i-question, or kausapin mo ng tama? Tapos,
Walang pasigaw-sigaw kung kunwari sumisigaw ka or ganito ganyan. Tapos sasagutin mo naman na kung kunwari hindi ako sumigaw at kinausap kita ng tama, makikinig ka ba? Tapos sasagutin ulit nila. O di ba? Ang daming gaslighting na nangyayari. Instead, yung tao is i-accept and have an accountability na talagang mali is mali. Kaya nga, sabi nila, gusto ba talaga ng tao yung learn the hard way? Pagsasagutin pa talaga natin yung tama, gagaslightin natin, yung i-deny natin na mali na nga talaga tayo. Yung isi-save pa natin yung sarili natin sa mali. Kung idiretsuhin kaya nating mag-accountable tayo, na mali na talaga tayo ngayong generations na to. Wala na talaga tayo sa proper manners, attitudes, qualities, values, characteristic, proper communication, proper yan lang, yung mga proper na yan. Sinabi ko naman na mahaba na kasi ito na tinatamad ako ulitin. I-deny ulit na mali ngayon. Nakakatamad makipag-argue sa mga ganun na tao tapos hindi man pare-parehas na tao pero magkakaiba. Pare-parehas din yung nasa pinaglalaban. Kaya malas nung taong na biglang nilabas mo yung inis mo. Oo talaga, yung malalabas mo yung inis mo na napataas mo yung boses mo. May control ka sa ibang tao, pero sa taong yun nasaktuhan niya. Yung inis na naipon, magkakaibang tao pero pare-parehas na Kahit sabihin mo magkakaiba yung reasons nila, pero parehas yung meaning, yung rason nila for saving the mali, for denying na mali na talaga sila, for gaslighting the truth, for saying na sinungaling ka kung nagsasabi ka ng katotohanan, for saying na you're liar, you're insulting person, katulad nito na nagbibigay ng message, manlalait, you look like a perfect person. Gaslighting din yun, kung di nyo lang alam. Instead, harapin natin. Reflect, accept, again, repentance, accountability. Paulit-ulit, di ba? Ang dami kong sinabing magkakaiba na sitwasyon, pero sa huli, parehas lang pala. Denial. Sinisave ang sarili sa mali. Diba? Na malas talaga ng taong makakatsamba nung inis na yun. So, sana naintindihan nyo and may natutunan kayo, and thank you for having me with this 1-hour video, pero of course magiging 50 minutes, 40 minutes kasi i-fast forward ko. Thank you. Don't forget to like and comment, subscribe or follow for more.